Ako si Clint, 28, taga Tagum City. Ako sir, hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi naman ako ganito dati. Hindi ako yung tipo na nagkukwento ng sakit. Pero ngayon, parang kailangan ko na. Kasi kung hindi, baka ako na yung mawala. Nakilala ko siya sa pinaka hindi ko inaasahang panahon. Kakabreak lang nila ng ex niya. Alam ko yun. Lahat alam ko. Kasi simula pa lang, sinabi na niya sa akin. Hindi pa ako okay. Hindi pa ako ready. Galing pa ako sa sakit. Dapat doon pa lang, umatras na ako. Pero hindi. Nagstay ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nakita ko kung gaano siya kasira at gusto ko siyang buuin. Araw-araw kaming magkausap. Hindi yung sweet agad. Mas madalas, umiiyak siya. Nagkukwento tungkol sa ex niya, kung paano siya iniwan, kung paano siya nasaktan, kung paano siya hindi pinili. At ako, nakikinig lang. Wala akong magawa kundi samahan siya sa sakit na hindi naman ako ang dahilan. Hanggang sa dumating yung punto na ako na yung una niyang chinachat pag malungkot siya. Ako na yung hinahanap niya pag hindi siya okay. Ako na yung naging sandalan niya. At doon ako nagkamali. Akala ko, ibig sabihin nun may lugar na ako sa puso niya. Akala ko, unti-unti niya na akong pinipili. Isang gabi, umamin ako. Hindi ko na kinaya. Seryoso na ako sa'yo. Mahal na kita. Matagal siyang tahimik. Akala ko, tatanggihan niya ako. Pero ang sinabi niya, pwede, pero dahan-dahan lang. Hindi ko alam kung bakit pero doon ako kumapit. Sa salitang pwede. Hindi oo, hindi ring hindi, pero sapat na para umasa ako. Simula nun, mas lalo akong nagbigay ng oras, effort, pansin, lahat. Hindi ko na inisip sarili ko. Basta okay sa kanya, okay na ako. Pero may mga bagay na hindi nawawala. Tuwing may nakikita siyang bagay na related sa ex niya, bigla siyang nananahimik, biglang nagiging cold. At ako, naiiwan ulit sa tanong na, saan ako lulugar? Tinatanong ko siya minsan, okay ka lang ba? Ang sagot niya lang, namimiss ko lang. Masakit, sobrang sakit. Pero tiniis ko, kasi akala ko part lang yun ng proseso. Akala ko, kailangan ko lang maghintay. Hanggang sa dumating yung araw na nakita ko siya. Kasama niya yung ex niya. Hindi nila ako nakita, pero nakita ko kung paano siyang mumiti. Yung ngiti na hindi ko pa nakikita kahit noon pa man nung nagkakasabayan pa kami. Dun ko unang naramdaman yung takot, yung pakiramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako sasapat. Kinagabihan, nag-message siya. Sorry kung di ako nakareply kanina. May inayos lang ako. Hindi ko na tinanong kung ano yun kasi alam ko na. Pero ang pinakamasakit, kinabukasan, parang walang nangyari. Sweet ulit siya. Parang ako ulit yung pinipili. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya yung isang bagay na tuluyan akong sinira. Salamat ha, kung wala ka, hindi ko kakayaning makalimot sa kanya. Doon ko naintindihan lahat. Hindi ako yung gusto niya. Hindi ako yung mahal niya. Ako lang yung ginamit niya para makalimot. At ang mas masakit, habang ako minamahal ko siya ng totoo, siya naman ginagamit ako para makamove on sa taong hindi naman siya pinili. Paano ka lalaban kung sa simula pa lang, hindi ka naman talaga kasali? Hindi ko agad tinanggap yung sinabi niya. Salamat ha. Kung wala ka, hindi ko kakayaning makalimot sa kanya. Paulit-ulit yun sa isip ko. Parang sirang plaka. Habang nakatitig lang ako sa screen, hindi ko alam kung masasaktan ba ako o matatawa. Kasi sa totoo lang, gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako gamot, hindi ako pahinga. Tao ako na nagmahal ng totoo. Pero wala akong sinabi. Ang nireply ko lang, lagi naman ako nandito. Doon ko na-realize kung gaano ako kalalim na nahulog. Kahit alam ko ng mali, pinipili ko pa rin siya. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin. Sweet siya, maasikaso. Parang may kami, pero may kulang. Laging may kulang. Tuwing gabi, may mga oras na nawawala siya. Hindi nagre-reply, hindi online. At kahit anong pilit kong i-ignore, alam ko kung nasaan siya. Alam ko kung sino ang kausap niya. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Tinawagan ko siya. Hindi niya sinagot. 1, 2, 3 beses. Wala. Hanggang sa nag-message siya. Busy ako kanina, Clint. Sorry. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Pero tinanong ko siya, kasama mo ba siya? Matagal bago siya nag-reply. Yung tipo ng tagal na alam mong ayaw niyang sumugot. Hanggang sa pumasok yung message. Clint, hindi pa kasi talaga tapos. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Diretso. Walang warning. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tapos. Saan? Sumagot siya. Sa amin. Doon ko na naramdaman. Yung bigat na hindi mo ma-explain. Parang biglang nawala lahat ng lakas mo. Kayo pa ba? Hindi. Pero nag-uusap pa kami. Sinusubukan pa namin. Sir, alam mo yung pakiramdam na buong akala mo ikaw yung inaayos niya o yung buhay niya, pero ang totoo, may iba pala siyang inaayos at hindi ikaw yon. Ako. Simpleng tanong, pero sobrang hirap itanong. Matagal ulit siyang nag-type. Kita ko yung typing. Nawawala, babalik. Nawawala ulit. Hanggang sa sinabi niya, importante ka sa akin, Clint. Doon ako natawa. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil yun na lang pala yung kaya niyang ibigay. Importante. Hindi mahal. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko pa kayang mawala ka, pero hindi rin kita kayang piliin sa ngayon. Doon ako tuluyang nabasag. Kasi ngayon, klaro na lahat. Hindi ako yung mahal niya. Hindi ako yung pinili niya. Pero ayaw niya rin akong pakawalan. At ako? Naiipit. Sa pagitan ng hindi sapat at hindi rin kayang bitawan. Clint, please intindihin mo. Ilang beses ko nang narinig yun. Intindihin, maghintay, umintindi ulit. Pero sino ang umintindi sa akin? Sinabi ko sa kanya, hanggang kailan? Walang sagot. Hanggang kailan ako maghihintay? Matagal. Sobrang tagal. Hanggang sa pumasok yung reply na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam. 3 salita, pero yun na yung katapusan lang lahat. Kasi paano ka lalaban kung kahit siya? Hindi alam kung kailan ka pipiliin. Hindi ako natulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong binasa yung usapan namin. Hinahanap ko kung saan ako nagkulang, kung saan ako nagkamali. Pero sa totoo lang, wala. Kasi kahit ibigay mo lahat, kung hindi ikaw yung gusto, hindi ka pa rin pipiliin. Kinabukasan, nag-message siya ulit. Good morning. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ako sinaktan kagabi. Parang okay lang lahat. At ako, tinitigan ko lang yung message. Doon ko unang naramdaman
Napagod na ako. Pagod na akong maging opsyon. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong umasa sa taong hindi naman sigurado sa akin. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin kayang umalis. Kasi kahit alam kong ginagamit lang ako, siya pa rin yung gusto kong piliin. Sir, ano bang tawag sa ganitong klaseng katangahan? Yung alam mo na yung totoo, pero pinipili mong manatili. After nung gabing yon, may nagbago sa akin. Hindi biglaan, hindi dramatic, pero ramdam ko. Unti-unti, napapagod na ako. Hindi na ako tulad dati na agad nagre-reply. Hindi na ako yung laging nauuna. Hindi na ako yung laging nandyan. Sinubukan kong bumitaw. Kahit konti. Kahit dahan-dahan. Isang araw, hindi ako nag-message. Hindi ako nagparamdam. Gusto ko lang malaman kung hahanapin niya ba ako. Umaga, walang message. Tanhali, wala pa rin. Gabi, tahimik. Doon ko na-confirm yung isang bagay na matagal ko nang tinatakasan. Kaya niyang wala ako. Masakit. Pero kailangan kong tanggapin. Kinabukasan, nag-message siya. Okay ka lang. Simple. Parang wala lang. Pero alam mo yung pakiramdam na isang buong araw kang nawala, tapos yun lang. Hindi ako nag-reply agad. Hindi dahil nagpapaka-pride ako, kundi dahil hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. After ilang oras, nag-message ulit siya. May nagawa ba akong mali? Doon ako natawa. Tahimik. Pagod. Wala. Yun lang sinagot ko. Pero hindi siya tumigil. Parang iba ka na kasi. May problema ba? Ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong ilabas lahat. Lahat ng sakit, lahat ng tanong. Pero ang nasabi ko lang, napagod lang. Matagal siyang hindi sumagot. Hanggang sa tumawag siya. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. At sa pangatlong beses, sinagot ko. Clint, iba yung boses niya. Hindi tulad ng dati. May halong kaba. Bakit ka ganyan? Tahimik lang ako. May mali ba akong nagawa? Gusto kong sabihin, meron, sobra. Pero ang lumabas lang, wala. Bakit parang lumalayo ka? Doon ako napapikit. Huminga ako ng malalim. Hindi ba dapat ako yung magtanong niyan? Tahimik siya. Hindi ba ikaw yung lumalayo? Walang sagot. Hanggang sa marinig ko siyang huminga ng malalim. Clint, ayoko kang mawala. Doon ako natigil. Parang biglang bumalik lahat. Yung mga alaala, yung mga tawanan, yung mga gabing siya yung kasama ko. Pero hindi mo rin ako pinipili. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Tahimik ulit. Hindi pa kasi ako ready. Yun na naman. Pero ayokong mawala ka sa akin, Clint. Sir, doon ako tuluyang nalito. Kasi paano mo iiwan yung taong hindi ka kayang piliin pero ayaw ka ring pakawalan? Anong gusto mong mangyari? Mahinahon kong tanong, pero sa loob ko, gulo na. Stay ka lang. Please, stay. Yun lang. Walang pangako, walang kasiguraduhan, pero alam mo yung mas nakakabaliw? Pumayag ako. Okay, isang salita, pero yun na yung pagkakamali ko ulit. After nun, parang bumalik sa dati. Mas naging sweet siya, mas naging present, mas madalas na kaming magkausap. Mas madalas na siya yung nauuna. At ako, tanga, umasa ulit. Akala ko, eto na yon. Akala ko, ako na talaga. Hanggang sa isang gabi, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Pwede ba kitang makita bukas? Hindi ako nag-isip. Pwede. Kinabukasan, nagkita kami. Pagkakita ko sa kanya,
Gumiti siya. Yung ngiti na matagal ko nang hinihintay. Miss kita. Doon ako tuluyang bumigay. Akala ko, eto na yung simula. Eto na yung araw na pipiliin niya ako. Naglakad kami, nag-usap, tumawa. Parang wala kaming problema. Parang wala kaming pinagdaanan. Hanggang sa umupo kami. Tahimik, magkatabi. Bigla niyang hinawakan kamay ko. Mahigpit. Clint. Kinabahan ako. Pero hopeful. Salamat sa pagstay. Ngumiti ako. Lagi naman. Tumanggo siya. Pero yung mga sumunod niyang sinabi, yun yung tuluyang sumira sa akin. Kasi kailangan kita ngayon. Napatigil ako. Kailangan kita habang inaayos ko pa sarili ko. Doon ko naramdaman yung unti-unting pagguulit. Hindi ako yung gusto niya. Kailangan niya lang ako. Magkaiba yun. Sobrang magkaiba. At doon ko na-realize kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako yung pipiliin niya. Sir, gaano katagal mo kayang maging kailangan lang bago mo maramdaman na hindi ka na mahal? Hindi ko agad pinansin yung nararamdaman ko nung araw na yon. Yung sinabi niyang, kailangan kita ngayon. Pinilit kong intindihin. Pinilit kong tanggapin. Kasi nga, di ba? Pumayag ako. Nagstay ako. After nung pagkikita namin, mas naging okay kami. Mas madalas siyang magparamdam. Mas sweet. Mas present. At ako, unti-unti, naniniwala ulit. Na baka, this time, iba na. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong post. Hindi ko hinahanap. Hindi ko inaabangan. Pero, parang tadhana na yung lumapit sa akin. Shared post ng kaibigan niya. May picture. Siya. At yung ex niya. Magkatabi. Magkahawak kamay. Ngumingiti. At yung caption, Back where we belong. Hindi agad nag-sink in. Parang hindi ko maintindihan yung tinitignan ko. Hanggang sa unti-unti, pumasok lahat. Bumalik siya. Bumalik siya sa taong iniikan niya habang kausap ako. At ako, nandito pa rin. Nanginginig yung kamay ko habang hawak ko yung phone. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Sakit? Pagkahiya? Siguro lahat. Tinry kong i-message siya. Pwede ba kitang makausap? Online siya. Nakita ko. Pero walang reply. Ilang minuto. Lumipas. Wala pa rin. Hanggang sa ako na yung tumawag. Hindi niya sinagot. Pero ilang segundo lang. Nag-message siya. Kling! Wait lang please. Wait. Ilang beses ko na ginawa yung para sa kanya. Pero ngayon, iba na. Anong ibig sabihin ng post? Diretso na. Wala nang paligoy-ligoy. Matagal ulit bago siya sumagot. Magkausap kami ulit. Magkausap lang? Hindi siya nag-reply agad. Hanggang sa nagkabalikan na kami. Doon na tuluyang bumagsak lahat. Parang may sumabog sa loob ko. Tahimik. Pero wasak. At ako? Yan na lang yung tanong ko. Simple. Pero lahat ng sakit, nandun. Clint, sorry. Yun na naman. Sorry. Pero kahit ilang beses niyang sabihin yun,
Hindi na nababawasan yung sakit. Akala ko ba kailangan mo ako? Akala ko ba hindi mo ako kayang mawala? Sunod-sunod. Hindi ko na napigilan. Sumagot siya. Kailangan pa rin kita. Doon ako natahimik. Hindi dahil okay ako, kundi dahil hindi ko na alam kung paano mag-react. Akala ko, kaya ko. Akala ko, pag umalis na ako, unti-unti akong magiging okay. Unang araw na wala siya. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang nag-good morning, walang nangungulit, walang nagtatanong kung kumain na ba ako. At doon ko na-realize, hindi lang pala siya yung nasanay sa akin. Ako rin. Timray kong libangin sarili ko. Lumabas ako, nakipagkita sa mga kaibigan, nag-scroll, nanood, pero kahit anong gawin ko, babalik at babalik pa rin ako sa kanya. Sa mga chats namin, sa mga pictures, sa mga alaala. At ang pinakamasakit, alam kong masaya siya. Hindi na sa akin, pero masaya siya. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Nag-message ako. Simple lang. Okay ka lang. Alam kong mali. Alam kong hindi ko na dapat ginawa. Pero ginawa ko pa rin. Ilang minuto, walang reply. Hanggang sa nag-seen. At pagkatapos, nag-type siya. Clint. Yung pangalan ko sa chat niya, parang bumalik lahat. Bakit ka nag-message? Hindi ko alam isasagot ko. Hindi ko masabing namimiss kita. Kaya ang sinabi ko lang, wala, kinamusta lang kita. Matagal siyang hindi nag-reply. Hanggang sa okay lang ako. 3 salita, pero parang kulang. Parang ang layo na. Masaya ka? Hindi ko na napigilan. Hindi agad siya sumagot. Hanggang sa oo. Yun na yung sagot na kinakatakutan ko. Pero kasunod nun, may isa pa siyang message. Pero doon na naman ako kumapit. Pero namimiss kita. Sir, yun na naman. Yung isang salitang kaya kong ibalik sa simula. Namimiss. Hindi mahal, hindi pinipili, pero sapat na para sirain ulit ako. Miss din kita. Hindi ko na pinigilan sarili ko at doon na ulit nagsimula. Hindi tulad ng dati, mas tahimik, mas patago. Hindi na kami buong araw magkausap. Gabi na lang. Kapag wala na siyang kausap, kapag tulog na siguro yung kasama niya. At ako, naghihintay. Naghihintay ng oras kung kailan ako magiging available sa kanya. Gising ka pa? Yan yung madalas niyang chat. At kahit anong oras pa yan, sumasagot ako. Para sa'yo, oo. Tanga, alam ko. Pero hindi ko mapigilan. Nag-uusap kami, tulad ng dati. Tumatawa, nagkwekwento. Parang walang nagbago. Pero meron. Kasi ngayon, alam ko na, hindi ako yung kanya. May iba siyang kasama sa umaga, may iba siyang kausap sa buong araw. At ako, panggabi. Taguan. Huwag ka mag-message pag umaga ha. Yan yung sabi niya. Baka makita. Doon ko na-realize kung ano na talaga ako sa buhay niya. Hindi na kahit option, kundi sikreto. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako umalis. Kasi sa tuwing kausap ko siya, nakakalimutan ko yung katotohanan. Nakakalimutan ko na may iba na siya. Hanggang sa isang gabi, tinawagan niya ako. Mahina yung boses niya. Clint, bakit? Hindi ako okay. At sa isang iglap, bumalik ako sa dating ako. Ano nangyari? Tahimik siya.
Hanggang sa narinig ko, umiiyak siya. Nag-away kami. Kami. Hindi na ako yung kami. Pero nandito pa rin ako, nakikinig. At habang umiiyak siya sa akin tungkol sa lalaking pinili niya, ako pa rin yung sumasalo. Sir, anong klaseng sitwasyon yun? Ikaw yung iniwan, pero ikaw pa rin yung tinatakbuhan. At ang mas masakit, hindi ko siya tinanggihan. Okay lang, nandito ako. Yan na naman. Ako na naman. At doon ko na na-realize, hindi lang siya yung mali. Ako rin. Kasi kahit alam kong sinasaktan na ako, pinipili ko pa ring manatili. Hindi na dahil umaasa ako, kundi dahil hindi ko na alam kung paano umalis. Sir, paano mo iiwan yung taong ginawa mo ng mundo kahit alam mong hindi ka naman parte ng kanya? Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Dati, may prinsipyo ako. May limitasyon. Alam ko kung kailan ako dapat umatras. Pero ngayon, ako na yung taong pinangako kong hinding-hindi ko magiging. Yung lalaking pumapayag na maging pangalawa. Gabi-gabi, nandun ako. Hindi na bilang taong mahal. Hindi na bilang taong pipiliin. Kundi bilang taong nandyan lang kapag kailangan. Gising ka pa? Yun na yung mundo ko. Isang chat niya, sapat na para kalimutan ko lahat. Kahit alam kong pagkatapos nun, babalik na naman siya sa kanya. At ako, mawawala ulit. Isang gabi, nag-video call siya. Hindi ko inaasahan. Pagbukas ko, mahina yung ilaw. Nakahiga siya. Miss kita. Doon na naman ako bumigay. Miss din kita. Parang automatic na. Wala nang isip-isip. Pwede ba kausapin mo lang ako hanggang makatulog ako? Dati, pangarap ko yan. Pero ngayon, ibang pakiramdam na. Kasi alam kong may ibang taong katabi niya sa umaga. Pero pumayag pa rin ako. Okay? Habang kausap ko siya, unti-unti siyang nakatulog. Tahimik, payapa, at ako, nakatitig lang. Iniisip ko, bakit hindi ako yung dahilan ng katahimikan niya? Bakit ako yung tagasalo ng gulo, pero hindi ako yung pinili para sa kapayapaan? Kinabukasan, wala na naman siya. Walang message, walang paramdam. Parang walang nangyari. At ako, maghihintay ulit ng gabi. Sir, alam mo yung pakiramdam na ina-adjust mo na yung sarili mo sa maling sitwasyon? Na tinatanggap mo na hanggang ganito ka na lang. Hanggang sa isang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Nag-message siya. Hindi gabi, kundi umaga. Clint, gising ka. Kinabahan ako. Kasi alam ko, hindi siya dapat nagme-message sa ganitong oras. Ano yon? Matagal siyang nag-reply. Hanggang sa, pwede ba kitang tawagan? Sumagot ako agad. Pagsagot ko ng call, iyak agad yung narinig ko. Clint, bakit? Nakita niya. Napatigil ako. Sino? Yung chats natin. Doon ako nanlamig. Parang biglang bumaga lahat. Anong sabi niya? Umiiyak siya. Galit na galit siya. Iniwan niya ako. Tahimik ako. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa? Dapat ba akong maawa? O dapat ko bang tanungin sarili ko, bakit ako nandito sa ganitong sitwasyon? Clint, please, wag mo rin akong iwan. Yun na naman. Ako na naman yung sinasandalan.
Pero this time, may kakaiba. Hindi na ako gumalaw agad. Hindi ako sumagot. Kasi sa unang pagkakataon, nakita ko yung sarili ko mula sa labas. Isang lalaking hinihintay lang gamitin. At tuwing tapos na, itatabi. Clint, please magsalita ka. Huminga ako ng malalim. At doon ko naramdaman yung bigat ng lahat. Lahat ng tinanggap ko. Lahat ng pinalampas ko. Lahat ng sakit na pinili kong baliwalain. Clint, mahina yung boses niya. Takot. Pero ako, pagod na. Clint, andyan ka pa ba? Tahimik. Sir, sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung tutulungan ko ba siya o ililigtas ko naman yung sarili ko. Clint, andyan ka pa ba? Naririnig ko pa rin siyang umiiyak sa kabilang linya. Dati, kahit marinig ko lang yun, tatakbo na agad ako. Hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko siya kayang pabayaan. Pero ngayon, iba na. Hindi dahil wala na akong pakialam, kundi dahil pagod na ako. Clint, please, wag mo rin akong iwan. Yun na naman, yung linyang paulit-ulit niyang ginagamit tuwing wala na siyang matakbuhan. Dati, akala ko espesyal ako, na ako yung pinipili niya kapag nahihirapan siya. Pero ngayon, malinaw na. Hindi ako pinipili. Ako lang yung natitira. Huminga ako ng malalim. Alam mo ba kung bakit tayo nandito ngayon? Tahimik siya. Dahil nahuli kayo. Wala siyang sagot, pero narinig ko yung paghikbi niya. Hindi dahil ako yung pinili mo. Mas lalo siyang umiiyak. Clint, hindi ganun. Ganun yun. Unang beses kong hindi siya pinatapos. Kung hindi ka nahuli, nandun ka pa rin sa kanya. Tahimik. Walang depensa. Kasi totoo. At ako? Napatawa ako. Mapait. Ako yung kausap mo paggabi. Ako yung tinatakbuhan mo pag nasasaktan ka. Ako yung tinatago mo. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita. Pero hindi na ako umatras. Clint, please. Kailangan kita ngayon. Doon ako natahimik saglit. Kailangan. Hindi mahal. Hindi pinili. Kailangan. Hindi mo ako kailangan. Mahinang sabi. Ginagamit mo lang ako. Hindi totoo yan. Bakit ako yung tinatago? Wala siyang masagot. Bakit ako yung hindi mo kayang ipaglaban? Tahimik ulit. Bakit ako yung nandyan lang? Habang may iba kang pinipili. Naririnig ko na lang yung iyak niya. Pero this time, ako na naaawa. Kasi ngayon, ako naman yung naaawa sa sarili ko. Clint, sorry. Yun na naman. Pero ngayon, wala na siyang epekto. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ang kailangan mo, maging totoo sa sarili mo. Tahimik. At ako, huminga ako ng malalim. Kailangan ko ng tigilan to. Clint, wag. Pero tuloy ako. Kasi kung hindi, ubos na ako. Ramdam ko yung boses ko na nanininig, pero hindi na ako umatras. Hindi ko na kayang maging pangalawa. Hindi ko na kayang maging sikreto. Hindi ko na kayang mahalin ka habang pinipili mo yung iba. Tahimik siya. Clint, please, babawi ako. Doon ako napapikit. Ilang beses ko na narinig yan. Ilang beses ko nang pinaniwalaan. Hindi mo na kailangang bumawi. Mahina, pero buo. Kasi hindi na ako naghihintay. Doon siya tuluyang umiyak. Clint, wag ba nito? Pero ako, tahimik na. Kasi alam ko, ito na yung huling beses. Salamat. Bigla siyang natahimik. Para saan? Para sa lahat. Hindi dahil okay ako. Hindi dahil wala ng sakit. Kundi dahil
Kailangan ko na talagang bitawan. Paalam. At bago pa siya makasagot, pinatay ko na yung tawag. Tahimik. Walang dramatic na music. Walang sumigaw. Pero sa loob ko, parang may gumuho. At kasabay nun, may isang bagay din na nabuo. Sarili ko. Sir, ang hirap pala umalis sa taong mahal mo. Pero mas mahirap yung manatili sa taong unti-unti kang sinisira. Hindi na rin siya yung huli kong iniisip bago matulog. At doon ko na-realize, unti-unti na akong nakakawala. Isang araw, nakita ko ulit siya. Hindi personal, sa social media lang. Masaya siya. Kasama niya yung pinili niya. At this time, iba na yung naramdaman ko. Hindi na sakit, kundi katahimikan. Hindi ko na tinanong kung bakit hindi ako yung pinili. Kasi alam ko na yung sagot. Hindi lang talaga ako yung gusto niya. At okay na yun. Kasi ngayon, mas malinaw na sa akin kung ano yung deserve ko. Hindi yung tinatago. Hindi yung pinagpapahintay. Hindi yung ginagamit lang pagkailangan. Kundi yung pipiliin ako kahit walang dahilan. Yung hindi ako iiwan sa gitna. Yung hindi ako gagawing option. Sir, ang pinakamahirap pala sa lahat, hindi yung iniwan ka, kundi yung tinanggap mong manatili kahit alam mong hindi ka naman talaga pinili. Pero alam mo kung anong mas mahalaga? Yung araw na pinili mo na sarili mo. Kahit huli na. Kahit ubos ka na. Kasi doon nagsisimula yung totoong pagbangon. Hindi sa paglilimot sa kanya, kundi sa pag-aalala sa sarili mo. At ngayon, kung may magtatanong sa akin kung anong natutunan ko sa lahat ng nangyari, ito lang yung masasabi ko. Hindi ka talo dahil hindi ka pinili. Natalo ka nung pinili mong manatili sa taong hindi ka naman kayang piliin. At nanalo ka nung umalis ka kahit masakit. Kasi sa wakas, pinili mo na rin ang sarili mo. Ikaw na nakikinig ngayon, ano ang pinakamasakit na nagawa ng minahal mo sa'yo? Share mo nga.